salamat sa mapagpalay at pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako ang Salita Gomez from March 3. At ang topic ng tatalakayin natin ngayon ay paano maging mapayapa sa pagulungan. Omnipotence. Ngayon po ang ating Bible readings ay tungkol sa Isaiah chapter 47. Buksan po natin ang ating pusong isip sa ng salita ng Diyos. Sabi dito na, remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I made known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Kasi Tagalog, inyong alahari ang mga dating bagay ng una. Pagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya. Na nagpapahayag ang bukas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Na nagsasabi, ang layunin ko ay yung tatag. Ang gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Teaching number 1, God's power has no rival and no limit. Kung sino man o ano man ang maaaring tumapat sa kapangyarihan ng Diyos. Siya lamang ang tunay na Diyos, walang kapantay sa kakayahan, karunungan at kapangyarihan. Mula pa sa simula, siya na ang may hawak ng lahat ng bagay sa mundo. Teaching number 2, God is a planner and director of the universe. Ang Diyos ang tagisan na tagapatupad ng lahat ng bagay sa buong mundo. Ang lahat ng nangyayari ay ayon sa plano ng Diyos. Hindi siya nalilito, nabibigla o nagkakamali. Siya ang may akla ng kasaysayan mula simula hanggang wakas. Bawat kilos na may at katuwiran. Teaching number 3, God's omnipotence is displayed on the cross. Sa halip ay ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng digmaan ng pagkawasak. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng pag-ibig, sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Ang sa pinakamalinaw na larawan na kapangyarihan ng Diyos na tumutubos at nagliligtas. Application number 1, is powerless in chaos. Trust God's direction. Magsanay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa direksyon ng Diyos. Sa mundang puno ng takot, problema at kalituhan, maaari tayong manatiling panatag dahil alam natin ang Diyos ang may hawak ng lahat. Kahit hindi natin makita ang kapupuan, tiwala tayo na siya ang gumagabay sa atin. Application number 2, pray more and entrust everything to God. Sa halip na matakot o mabalisa, lapitan natin ang Diyos sa panalangin. Hindi natin kailangan mag-isa ang bigat ng ating buhay. Nais ng Diyos na siya ang lugar ng ating mga paalalahanan. Application number 3, pay attention to God's direction right now. Maaaring may pinapahiwatig na direksyon ang Diyos sa mga pangyayari, sa mga salita sa Biblia o sa pinig ng Espiritu Santo. Maging mapanuri at maging handa sumunod kahit mahirap.